Solomon mo ang hari. And kay numdum siguro mo kung King Saul, wala siya kasing-kasing sa Ginoo. Dayon ang iyang nisunod kang King Saul kay nga naman ang gusto gyud ang plano sa Dios dili gyud untat sila tagaag hari, galing lang gustom gyud sila hari. Mao nang giingnan siya sa Ginoo kung gusto kung naamoy hari, mao ni ang mahitabo sa inyo ha. Waon ninyo ang inyong mga pinaka the best nga hayop, ana. So nangayop gyud sila imotong gitagaan sila sa hari. So ang pinaka maayo o nakita nila sa barog ug tanan, ang pinaka-qualified si King Solomon. Si King Saul, galing lang, ang problema ni King Saul, wala siya kasing-kasing para sa Diyos. O, mo nang ningon, ang Ginoo, dili gyud ko, wala gyud ko nalipay aning King Saul gyud. Wa gyud siya kasing-kasing para nako. Mo nang mangita ko a man after God's own heart, o ang nakita sa Ginoo si David. Amen? Ang nipuli niya si David. Monang, he was followed by King David who loved God with his whole heart. Yes, tinod, si King David, kung tanaw ni mo, gisunod giniyang Ginoo o gihigugma giniyang Ginoo sa tibuok niyang kasing-kasing. Nindot kayo si David. Pag humang ni King Saul, si David, wow, galing lang, dili man siya perfect nga hari, nasa gitugod si Ginoo, nakasala si David. Motong, ang nipuli niya, si King and David's son was Solomon, si Solomon. He loved God. Pag-unang sa kinabuhi ni Solomon, grabe, nahigugma siya sa Ginoo. But, he loved possessions. Galong kadugayan na usab ang iyang kasing-kasing accomplishments. Gikaon siya sa sistema ba? Gikaon niya, nakalimot siya. And ang pinaka-worst nga nahitabo kang Solomon, daghan kisag babae. Mo nang, hoy, paminaw. Wingon ka, mga lalaki, paminaw mo, mga lalaki. Kung dili mo ka-disiplina sa iyong kaugalingon, litaw pa mo, bisag kinsa na lang inyong panguyaban, ayaw kina ni kaminyo, matambalan na inyong pagkasurambaw. Tinod na, kaya nga naman, tinod, paminaw. Kaya nga naman, si King Solomon, naan niya tanan. Imagine mo, naay say 700 wives and 300 concubines. So, usa ka libo, anak, wa pa na labot sa uban nga nagpasiring-siring. Imagine mo, si King Solomon, kung naay, siguro sa panahon na toro ko nun, kung naay Miss Universe, muadto si King Solomon, kuyog sa iyang, siyempre, daghang kisag bodyguard. Kung tanawin mo sa Bible, gidescribe mo sa Song of Solomon, agaabog, grabe ang iyang tungod sa daghan niyang ano. Imagine mo, attend ni King Solomon sa Miss Universe, mili lang siyang babae. Si Miss Thailand, Sawadee Krap, Miss Egypt, kinsa pa yung pilion? Miss Russia, Miss Lanao. Di siya mamili na. Pero, ang problema ni King Solomon, dapat siya babae. Ang gibutang tiri, lots and lots of women. Pertigyong dagana. Mabitang, pag-abot sa New Testament, sa Old Testament man wa na gi-allow sa Ginoo gyud. Mo nang ang gusto gyud sa Ginoo usar gyud imong asawa. Kaya nga naman, kung tanaw nimo si Solomon, daghan kisag kasakitan gyud, kung tanaw nimo gi-record diri sa book of daghan kisag problema sa babae. Kaya nga naman, kung usa ka libo ang iyang asawa, usa ka libo sad ang iyang ugangan. Imagine nimo na. Musulti na lang yun ko, nga, ingon nga ni, nga ang tao, wa gyud katagbawan. Hello. Okay. Bisan pag Miss Universe pa na, kinsa pa na diya, wa gyud katagbawan na tao.
So he loved God with a half heart. Ang problema sa niya, nahigugma sa Ginoo pero tunga ra ba? Di gyud whole heart para sa iyang papa nga si King David. Dahil ang teaching ni Picture of Solomon, kung tanaw na mo, na siya corona number 1 siya, nga, remind na to sa 1 Kings, and kung nagkanta pa siya sa microphone, siya ragi nagunit. Mo bitaw ang gitawag siya og Solomon. Namin wag ko nakatunan no. Kung siya pa kung ano pa na Solomon. Kaya nga naman, full man siya siyang kaugalingon. Siyang self. And you see a half heart on his chest to remind you that a divided heart, that's why there's all those women behind him. Mo nang ang tunga sa iyang kasing-kasing, kaya nga naman mo nang ang nagkuha sa katungaan na ang katong mga babae niya. And finally notice that he's holding a bag of money. Daghan, grabe kadato si Solomon. 1 King says that Solomon had a great wealth. Kung tanaw nimo, gidescribe diya sa Bible, grabe ang iyang kadatuon. Silang, ato niya ng tunan, di magita diha ang mensahe, pero ang author lang ani ba? Naa siya, kung baga, kung karon pa ni karon, naa siya tanang sports car. Kung may kag Lamborghini, naa siya. Sa una, naa, kung nag-describe na, naa siya yung mga plans, naa siya yung mga servants, ang iyang servants, naa diya, dayon ang iyang mga servants, nga perting daghana, dayon ang iyang mga cup, puros gold, silver, tanan, puros unsay pinakanindot nga gamit naa diya, dayon ang iyang balay, nindot kayo, ang kanang gigamit nga mga kahoy, pinaka the best yun. Mo nang ang mga tao mo adto lang dito para magpatambag niya. Ingana unta gigamit si Solomon, pero ang problema na turn ang iyang kasing-kasing. Mo nang Solomon wrote most of his proverbs, but not all of it. He died in 931 BC before Christ. Namatay si Solomon. Over 200 years later, there was another good king named Hezekiah, and his scribes added his wise sayings to the book. Then there's one chapter written by Agur sa book of Proverbs. Then Jackie, the only one by King Lemuel. O dito ra po sila giana, maura po na ang ngalan na ang nagsulat ana, o wa na po i-describe sa Bible kinsa ni mga tawhana. Mo nang ibutang na to sa laing, put it another way, the road you're on determines where you'll end up. Kung asa ang imong dalan karon nga imong gisubay, diha sad ka padung. Balikon nako ha. Kung asa ang dalan ang imong gisubay karon, the road you're on determines where you'll end up. Kung nagsubay ka sa dili maayo nga dalan, mausad na ang imong maatuan sa unahan. Amen? As obvious sa geography, when it comes to the rest of our lives, whether it be our family life, financial life, our marriage or dating life, the way we raise our kids, giunsa na to sa atong kinabuhi, sa ato bang pamilya, sa atong financial life, giunsa na to paggunit atong finances, sa atong marriage, or giunsa nato pagpagandam nga before ta maminyo, the way we raise our kids, giunsa nato pagpadako ang atong mga kabataan, our physical fitness, our professional life, this same principle applies in every area of life. Your direction, not my intention, determines your destination. So, kung asa padung ang rumbo sa imong kinabuhi, mao na ang padulngan. Direction determines your destination. Asa ka padung. Monang, yet how many times you've been in a conversation with someone who is describing how their life got shipwrecked? Karon makadungog ka, akong kinabuhi, gubot kayo, pastor. Ang akong married life, gubot kayo, pastor. Di na mo to akong anak. And their marriage blew up. Ang akong kaminyon, nagkagubot. Kids grew up.
ang ako mga anak, nagkadako, nagka-rebellious, dili mo tuon ako. How many times you've talked to students who didn't get the grades they were hoping, nga nagstorya ka sa mga estudyante, nga ang ilang grado, unta, mo ilang gusto, pero wa na nila naabot. Team or troop or group they were hoping for, and as they were describing what led up to their failure, you just thought to yourself, well, kaingon ka nga, wa di kakitaan na nga mo gina imong padulngan. Mag-expect ka nga imong married life, okay, unta niya, wa sa nimo gi-work at imong married life. Mo nang, paminaw. Wa gyud ta nag-tolerate bitaw diri nga mag-uyab-uyab ta. Ano man na, pastor? Kay ato yun, gusto yun kang Pastor Chris ba ni nga wisdom nga gihatag nga pangandaman yun nato ang atong kaminyoon. Nga ampuan sa nimo ba kinsa magyud ang imong pangasawon kung kinsa magyud ang imong mahimong bana. Kaya nga naman dili taw na init ka kanon nga ano imo rin iluwa. Wa oy, di na nimo na mauli. Sipyat ka diya. Mo nang when it comes to every area of life, direction, kinahanglan sakto atong direction, desire, strength, not your weakness, dili ang imong mga weaknesses, atong hopes, dili ang atong paglaom, not your dreams. Your direction will determine your destination. Asa magyud ang atong rumbo. Thankfully, God has something to say about life. Salamat sa Ginoo nga naay isulti ang Diyos about sa atong kinabuhi. He has given His Word, the Bible. Mo nang gitagaan ta niya Biblia. Pulong sa Ginoo. Amen? Mo nang naatay Bible. Mo nang stoy mga Kristohanon, basaha to na ang Biblia. Ayaw lang niyo basaha kung moabot kag Domingo diri sa mga bago. Kasabot ko ninyo sa dili pagyud mo makasabot. Pero sa mga dugay-dugay na mga basa tag Bible. The Bible is the book that has much to say about life and about how we should live it. While we do not have time this morning to look at every passage, dili man nato matanaw gyud tanan. We do have time to look into the one chapter that breaks life down into as simply as the reality of life. Okay. Number 1. There are 2 calls in life. Naay duha katawag sa kinabuhi. So tanaw na to karong kabuntagon ang comparison. Una, the call of wisdom. Naay duha katawag sa kinabuhi. Una, the call of wisdom, ang tawag sa kaalam. Tanaw nimo sa chapter 1 to 4, wisdom hath builded her house. She hath hand out her 7 pillars. So kung tanaw nimo, naay duha ka klase nga comparison nimo dire ba? Nga ang wisdom nagbuhat siya sa iyang panimalay. Dayon, ang usa, the call of wickedness, kung tanaw nimo sa verse 13 to 16, naghimo sad siya og panimalay sad, nanawag sad siya. So, tanaw na to, asa ta dapat ibutang na to ang atong direksyon sa kinabuhi karong kabuntagon. Amen? Una, the call of wisdom. Wisdom, a fine house held up by 7 pillars. Naana, 7 na ka pillars. Kung tanaw nimo sa verse 1. Wisdom hath builded her house. She had hand out her 7 pillars. 7 ka buok pundasyon niya. Mo nang, kag 7 pillars exists regarding the 7 pillars of wisdom in this passage. One idea is that the number 7 often expresses completeness in Scripture. Mo nang God's number. Completeness in Scripture. Wa mo ginagi-describe kung unsam gining na-address sa 7 pillars. And the passage communicates the application of wisdom results in complete, kung i-apply nimo ang kaalam, kompleto, orderly, sakto,
will furnish house, one that lacks no nothing. But pasabot, gabuild ang wisdom, wa gyud mo kulang. Naa kumplito, naa diha. Galing lang, problema lang, ang wisdom, kinahanglan nimo haguan. Kinahanglan nimo tuyuan. Munang, niingon siya dire sa verse 1, wisdom hath builded her house, she hath hand out the 7 pillars, she hath killed her beast. Ipatay niya ang iyang mga hayop, she hath mingled her wine, she has also furnished her table, giplastar niya tanan. But pasabot, kinahanglan gyud nimo plastaron ang imong panimalay diri sa kaalam. Hey, paminaw, kinahanglan gyud nato tuyuan. Kung baga, kinahanglan gyud ka, imo gyud nga, kanang haguan ba? Monang, sa verse 3, nanawag siya. Before that, this speaks of spaciousness, stability. Her house is away from the path of our normal human activity. Lahi gyud ang ang balay sa kaalam nga gibuild. Monang, nanawag siya sa verse 3. Gingnan na nangibita siya, she had sent forth her maidens. She crieth out upon the highest places of the city. Hoy, panawag dito. Nga, hey, ari mo diri sa kaalam. Diri. Sa kaalam ta, sa wisdom. Ina sila, nga musuod sa laring panimalay, kaya nga naman, naadiri ang nindot kaayo nga paagi sa kinabuhi. Kaalam. Monang, gisugo niya, she hath sent forth her maidens, she crieth upon the highest places of the city. Ningon siya, who is simple? Kisa tong mga simple. Let him turn in hither as for him that wanteth understanding, saith to him. Kung kinsa tong gusto og kasabutan o makasabot ka, ari diri sa kaalam. Dali. But sad to say, daghan ang dili gusto kaalam. Kaya nga naman, tuyuan man nimo. Sige lang, ako sa nang ihanay unya kung unsa ang balay sa wickedness. Nganong daghan man ang musulod dito sa balay sa wickedness kaysa balay sa kaalam. Unsa day, before that, unsa day ang kaalam? What is wisdom? Sige taginon, wisdom. Unsa day kaalam? Wisdom is not intelligence. Dili na intelihente ha. Kaya nga naman, dagang intelihente, way kaalam. Dagang intelihente, pero way kaalam. So, ang wisdom, lahi na siya. Dili na siya intelligence, not intelligence. Dili po siya, samot na, dili po siya, not high on IQ. Wisdom, not high on IQ. Unsa man ta, intellectual intelligence na ay mga taas og IQ. Pero dili na siya mao ang wisdom. Unsa man gid ang wisdom, pastor? Ang wisdom is the best use of knowledge. Ang kaalam, mao kini ang labing maayong paggamit sa kahibalo. Nga maayong paggamit ba sa kahibalo. Kabalo ka nga kung mo sige, for example, ngani. Ang uban na kabalo sila
kanang naa sila understanding pero dili sila gusto mo sabot. So dili nila saktuhon og pag-apply ang wisdom. Ang wisdom, ang saktong the best use of knowledge, but pasabot kung unsay kabalo ka nga dili na maayo, anak kay understanding nga dili na siya maayo, dili na mo na buhaton. Mo na siya kaalam. Paminaw ha, dili lang ikaw pwede nga mahimo kang bright para na kay wisdom. Paminaw ha, daghan sang bright nga walay wisdom. Paminaw mo mga people, kamo sobra naman yun ang uban daghan intelihente pero way wisdom. Kaya nga naman daghang mga people karon sigig bilar sa ilang cellphone. Unsa man na walay kaalam. Kaya nga naman ang saktong kaalam na kay kasabot ka understanding but pasabot dili ka magbilar-bilar. Kaya nga naman para pagkaugma sakto ang imuhang tulog, sakto ang function sa imong utok. Mo na siya right application of understanding or wisdom. Applied knowledge. Galing lang karon daghang nakabalo pero dili lang nila i-apply sa sakto. Tama? So, mao kini ang labing maayong paggamit sa kahibalo. Kahibalo naman ka. Ang wisdom na. Para sa na good. Di naman ka kinahanglag wisdom. Nga naman, kung gutomon ka, unsa man imong buhaton. Mukaon ka, kaya nga naman, naa kay kahibalo, nga kung gutomon ka, mukaon, jud ka, kaya kung dili ka mukaon, mapas mo ka. O gani, study shows today, nga kana daw 3 times meal per day, giinbinto daw na sa ano, kaya nga naman, ang atong body, gidesign na day, mukaon rag ka usara unta. Tinod. Galing lang, tinod, ka usara ginunta ta mukaon. Mo nang, paminaw, mo nang daghan kay tagsakit karon. Kaya nga naman, overfed ang atong lawas. Nya, dili lang overfed, daghan pa kay tag ginakaon nga kana bitong dili unta maayo para sa tong lawas. Kabantay ka sa una, ang mga nagpuyo sa bukid sa una, sayo sila mo mata, pasingot sila before mo kaon. Kita, nigmata na to daan pak, nigmata na to daan, wa pag ita paningta, wa pag ito, dahil ang ato din gihaon din diya, noodles, corned beef, mga ano, dilata, pak. Pero sila sa una, before sila magkakaon, maghago sa sila, wadto sila silang uma, mamupo sila magwag ko ginununan, dayon pag kanang fresh nga gulay nga naa diha. Usa mo lang kaonon. Kita kay puros naman ta instant. Mo nang karon ang atos ang sakit instant. Kaya nga naman, pirti man natong daghanag. Naatay understanding ana, kaso lang dili lang saktohon natog apply. Applied knowledge. Okay, parehas na. Magsikag reklamo nga sakit ang imong kilid kay nga naa kay UTI. Nya magsige magkaginom og Coke. Asa man ang wisdom ana? Ang wisdom ana, abot pasabot sakit pa nimong kilid, dili ka isigig inom og Coke kay nga naman naa na kay understanding the right kahibalo. Tama. Kabalo na ka, high blood ka, nya magsige magkagkaog litson. Pastor, lami magyud ang baboy, pastor, no? At tinuod magyud lami magyud. Nganong kinisad nganong mag-cravings ka kay magsige mo tan-aw kag mukbang gud. Kana bitang nay mga vloggers. Kanang vlogger nga akong nailhan sa Litson kanang si Stanley man kanang Stanley kanang taga Cebu. Nya ni gunit kinya Spanish to, ingnon niya. May man na siya kay free man siya hatag na din. Nya ikaw kay kapalit og Litson.
Pero nasa kay ikapalit og lechon, hala mangita sa ka. Oh, ngano man ang ato mga anak, ngano mga pasmo man, kay ngano man dili man mukaon sa saktong pagkaon. Ang wisdom is right application sa understanding, sa kahibalo ba? So, mo na ningon sa verse 9, hey, ali diri. So diri kay naa diri nagbuhat ang balay o nagbuhat ang wisdom nagbuhat og panimalay. Ali mo diri dali. Naa diri tudloan ta mo unsay sakto. Nang imbitar sa dali. Kaso wa may muara. Unsa man ang biblical wisdom? Balik ta. Biblical wisdom is knowing or understanding and living out the Word of God. Nakahibalo ka og nasabtan nimo unsa ang pulong sa Dios. A life of wisdom then is a life that lives out the truths of the Word of God. But pasabot aning biblical wisdom, nakasabot na ka unsa ang imong naa, ang imong nadunggan, imong gi-apply sa imong kinabuhi, og ang imong nabasa. Mao na siya biblical wisdom. Galing lang unsaon man nimo pagbasa, unsaon man nimo pag-apply ana kung dili ka mo basa sa Bible. Unang gihangyo mo nako or dili gihangyo, gi-challenge mo nako pag-invest mo sa Bible. Dayon, dili lang pag-invest sa Bible, basahan ninyo ang Biblia. Mo bitaw tang diri gitawag tag Bible Baptist Church nganong wa gyud mo dili gyud mo did-an sa pagdala diri sa pulong sa Dios, gina-challenge gyud mo nga magdala mo Bible. Dala gyud mo Bible. Mo nang ningon sa Job chapter 23 verse 12, neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Mao na ang akong pagkaon. Kaya nga naman, ang spiritual food nato mao ni ang pulong sa Dios. Kung dili, paminaw, kung dili nato i-fed, tulo man ni ang atong lawas, natay lawas, natay kalag, soul, kini atong soul, it composes diri ta maguol, malipay, naa diha. Dayon ang spirit nya ang atong spirit mo ni siya diretso nato nga ano diha sa Ginoo. Mo nang kinahanglan nato i-fed ang atong spirit. Nya paminaw dili man nato pakanon atong espiritu. Mukaon raman atong espiritu kada Domingo raman. Okay, testing daw og wa kay kaon gikan unya Lunes hangtod mobalik ka pagka Domingo tan-aw natog makasurvive baka. Dili oy. Manang ingon siya sa Psalms 119 verse 103, how sweet are thy words unto my taste. Kanindot katami sa pulong sa Dios. Yeah, sweeter than honey to my mouth. Murag dugos sa kong baba nga nigbasa nimo, nigabli nimo sa pulong sa Dios. Makaingon ka ba, Lord, salamat kaayo nga naa ang Bible. Kaya nga naman, naadiri ang mga prinsipyo nga atong ikinabuhi, isip Kristohanon or isip anak sa Diyos. Wa man tay laing ikinabuhi, di man nato pwede ikinabuhi ang prinsipyo sa kalibutan. Yes, sige lang. Ato man ang magiano niya. Thy words are found, Jeremiah chapter 15 verse 16, and I did eat them. Dili literal gikaon ha. Kung dili sa pagbasa,
and thy words unto me the joy. Mo gahatag na kog kalipay, rejoicing of my heart, for I am called by the name, O Lord of hosts. Nga naa kay kalipay. And by the way, asa man gyud ang imong kalipay? Naa ba sa pagbasa sa pulong sa Dios, pagsimba, pagampo? Asa man imong kalipay? Mo nang 1 Peter chapter 2 verse 2, as a newborn babes desire the sincere milk of thy word that they may grow thereby. Paminaw, dili gyud ta mo tubo isip Kristohanon kung dili ta mo basa sa pulong sa Ginoo. Dili gyud. Nganong sincere man ni, walay sagol. Di kita mo tubo kung dili kita mo basa sa pulong sa Dios. Di ginato masabtan. Kaya nga naman, yes, natao ta sa pamilya sa Dios, pero dili pod pwede nga nikataw ang bata nga dili nato tagaan nato gatas. Mo na gitagaan tag Bible para man kita mo'y mo basa sa pulong sa Ginoo. Mo ni siya ang atong spiritual food. Kaya nga naman, naingon si Jesus, Matthew chapter 4 verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone. Hoy, dili lang kita mabuhay lang sa tinapay, kundi but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ingani magod, usahay maningkamot ta, makalimot ta ba nga sige tag paningkamot para sa atong kaugalingon, nakalimot ta nga kinahanglan sa tagpulong sa Ginoo. Kinsa din naghatag na tog panalangit, kinsa may naghatag na tog may panlawas, kinsa may naghatag na tog trabaho, dili ikaw ang Ginoo. Mo nang nanginahanglan ta sa pulong sa Dios. Mo nang naatay Wednesday service ka naman makinahanglan tag recharge, naatay morning service ka naman, kinahanglan tawalihan para mabalaan nato nga adi din ni maayo atong ginabuhat. Nganong dalhon man gid mo namo diri, nganong dalhon man gid mo kamong taga-merge nga naaman mo diri, ang uban na naaman diri. Kay nga naman para masabtan ninyo amo din ni ang pulong sa Ginoo diay. Mo din ni ang wisdom. Dili diha dayon pero kinahanglan nato tuyuan. Dugay nimo masabtan dayon ba? Mo nang daghan nga dili mo adto sa balay sa wisdom kay ngano man lahi man gyud to kay ngano man naa na unta diha tudluan ka sa pulong sa Ginoo. Sumagod. Mangimbitar kay simba di ba daghan kay excuses ang imong imbitaron? Maglisod kag dalan la simbahan? Nganong pasimbahon magita, nganong kay nga naman naa diri pulong sa Ginoo. Mo nang man shall not live by bread alone. Hoy, dili lang pwede nga magsige lang tag paningkamot para sa tong kaugalingon lang. But by every word that proceedeth out of the mouth of God. Pero sa mga pulong nga nigawas gikan sa baba sa Dios. Kaya nga naman, dili nato kalimtan nga kinahanglan ta mukaon sa espirituhanong pagkaon. Unang pulong sa Ginoo. Nang imbitar ang wisdom sa iyang panimalay, wa kay niara. Pero dito sa wickedness, the call of wickedness. Darita. Na may duha ka klase, no? Pero before ta diya. Tanawa sa verse 5 and 6 come, eat of my bread. Ingon ang wisdom, ari sa akong panimalay, kaon sa ako ang tinapay.
and drink of the wine which I have mingled. Hey, forsake the foolish. Isalikway ni mo mga buwang-buwang. Hey, in order for you, masabtan ni mo ang kaalam, ang kinahanglan, isalikway ni mo ang kabuang. And live. And magkinabuhi ka. And go in the way of understanding. Padayuna na ang imong dalan nga sa imong nasabtan. Uy, nakasabot naman ta. Galing lang, mo nang karon maglisod yung tagdaog kay nga naman naapamanta sa ato ang lawas nga sa atong daang lawas. Mo nang pag-abot sa verse 13, the call of wickedness, di na kinahanglan mangimbitar og maayo ang wickedness or kabuang kay nga naman naa naman daan sa tuwa. Mo nang verse 13, a foolish woman is a clamorous. She is simple and knoweth nothing. Simply siya, wa siya kay balan. And she sitteth at the door of her house and on a seat on the high places of the city. Naa siya da galingkod sa taas. Nanawag to call passengers who go on their ways. Nanawag siya. Mo nang ang fully or kabuang naa sa jay balay, but it is built where the fools are already living. Pero gibuhat na siya sa naa na daan dito ang mga buang-buang. Di na kinahanglan imbitaron. Na naman. Mo nang sa verse 15, to go passengers who go right on their ways. Sa ilang dalang nabalaan. Mo nang lisod yun ning, moingon sila pastor, lisod kay magbag-o pastor, lisod kayo. Mo nang nakasabot ko uban sa inyo, maglisod pamugbiya sa inyong bisyo, maglisod pamugbiya sa inyo. Yes, tinuod na, kay nga naman, daan na sa inyo ha, sistema. Before mo nakadawat o before nyo nadawat si Jesus Christ as your own personal Savior. Mo nang pag-abot, konbinyente. This implies that man may enter the house of fully with a little or no change in their lives. Kaya nga naman, nigsuot nila daan ito, mas daghan yun mo adto sa balay sa kabuang. Kaya nga naman, buang-buang man sila daan. Di na sila kinahanglan. Kaya nga naman, kung wari ka sa balay sa wisdom, kinahanglan man ka mag-usab. Mo na difference. Nya ang tao, dili man ganahan magbago. Nindot man gitong, I saw the light flickering right then and the shadow. Tang dang dang dang, tang dang dang. He was my woman. Full man siya daan, fully man siya daan. Mo nang pagwala ni Duterte, wala ang mga adik, perting lipaya. Kaya nga naman, adik-adik naman sila daan. Di naman sila kinahanglan nga ang uban na adik-adik na daan, naghulat na lang pagkabangag sa presidente. Ay, bangag. Perting lipaya, gapista ang mga adik-adik balik. Oh, tanawa atong crime rate karon. Even ang kawat, rape, anaa man na sa una pero dili kayo karon mga bata pang rape. Ngano man na tungod sa rampant kay ang drug addiction karon. Ngano man na kay nga naman daan. Nanawag kung baga gamay na lagtikdol ba? Nanawag
Nanawag ang nanawag tong dali diri. This implies that man may enter the house of fully with little or no change in their lives. Mo nang di sila ganan mo simba kay nganon kung mosimba sila makadungog sila sa pulong sa Ginoo para sila kung mabadlungan ka sa wali sa pulong sa Ginoo hilabtanon dili man kahilabtan kay nga naman ang gusto unta namo dire moadto ta sa balay sa wisdom. Ani on na lang nato para masabtan nato ba? Galing lang, ang uban, gusto gito the house of fool or house of wickedness. Ang gusto, unta ni Solomon, gilatad niya, naadiri ang wisdom mo. Kung masabtan lang ninyo, right application of understanding, mabitaw ng koreksyonan mo, badlungon mo, naadya, kaya nga naman, para matulid ang inyong panginabuhi. Kay dili man sakto. Kaya nga naman, kung dili ka sa saktong dalan, dili sad mao ang sakto nga rumbo sa imong kinabuhi. Mo nang to get to wisdom, they have to put effort. Kung madto sila sa wisdom, hala, imo magyug tuyuan. To get to fully, they can continue as they are, where they are. Kung dili ka sa kabuang, hala, dili man imo tuyuan. Kaya nga naman, makakontinue man sila kung unsa ang ilang kinabuhidan. Kung kinsa sila o unsa sila. Mo nang, fully is presented as a prostitute. Mura ni siya og buring ba? She promises the fool a good time. This is the enticement of evil. Tanawa ang sala karon. Ingnon ka, oy, enjoy. Enjoy lagi nimo. Pero ni kabalik ana, ang kinsa may balik ana, ikaw ra gihapon. Enticement of life. Full, a good time. Mo man ni ang gusto sa tao good, maayo nga good time ba? Mo ni ang gusto sa atong unod, maayo nga dili siya gusto ka ng mga tinarong. Ang gusto niya kanang mga binuang. This is the enticement to evil. Maayo nga, yes, pramisan kag. Sa bagay, wala pa man dayon palahubog nga mano dayon, pero ni kangadto-ngadto nga masigi kag kahubog, ang unang-unang mo bigay ang imong atay. Masakit ka, cirrhosis of the liver. Nya, magsigi kag sigarilyo sad ang imo sad madaot kadugayan na ang imo sad nga baga. Pastor, kuan naman niya ako, pastor, kanang pawa sa kabugna, pawa sa ano. Yes, mao na gihatag sa fully. Pakiton ka ba unsay nindot karon lang pero sa unahan wala ka kakita nga padungday ka sa kamatayon? Sige lang. Righteousness takes work. There aren't any shortcut to life of righteousness. But now, skip down to the description of the woman. Verse 14 says, she sits at the door of her house. She takes a seat on the high places in town. She calls out, hey, come this way, alidire. And if you do, what is she going to feed you? Kung musulod ka dira sa balay, sa fully, unsa may naagiingon sa Bible, stolen waters are sweet. Verse 17, tanawa gani. Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant. Bread you have eat in secret because you didn't, nganong secret man, nga naman, wa man mo na hagui.
You do not work for it. There's no meat or wine like there's in wisdom's house. Nga walay meat, walay wine diha. Nga i-enjoy nimo. There's no freshly baked bread like there's in a wisdom house. Nga why na dito sa wisdom house na freshly baked bread. Stolen water and stale bread. Panos or kanang bahaw nga tinapay. By the way, unsa may makuha nimo sa served bread and water? Nga wa nimo hagui gid, wa nimo ano ha. Prison. Naa ka, mura ka gi Manang, this is why there are more people who lives of sin than they are who live lives of sin than they who are live lives of righteousness. Manang daghang mga tao nga gusto sa sala kaysa magkinabuhi sa pagkamatarong. People like water and electricity always choose the path of least resistance. Kaya nga naman, dili sila gusto, bitaw, gusto nila ayahay ba? Haruhay ba? Comfort. Dili ba lalim magtarong? Amen? Salamat sa Ginoo, gracias Ginoo sa nagtarong. Magtarong tapadayon. Dili ba lalim? Kamong naningkamot nga magsayal gyud, magano gyud. Kaya man sila mao naman ang ilang naandan. Sugal karon ang problema karon duha. Nganong grabe kakalas og kwarta ang mga adik karon kay nga naman nighuman nila pagsuyop nila sa karon magsigi sila scatter hangtod mabuntagan sila. Mao na ang ilang kwarta samot og kahurot kay nga naman isuyop nila ni guman scatter dayon kinili na pud makabawi sa scatter. Mao nang kinsa may magsakripisyo ang pamilya nimo. Mao nang ningon siya, ningon ang dirita sa wisdom. Pero daghan yung moadto sa house of wickedness. Kay why? Psalms 58 verse 3, the wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they were born, speaking lies. Yes, tinuod na sa dihang na tao tadaan, naa na taong tadaan kabuang oy. Strayed from the womb, they go astray as soon as they were born, speaking lies. Naghimo og pamakak. Mao nang ningon siya sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Sa una patay ta sa sala pero gibanhaw ta sa Ginoo. Kaya nga naman, where in time past ye walk galakaw ta according to the course of this world, unsay rumbo ni kalubutana according to the prince of the power in the air. Kay kinsa man ay ang gagunit aning kalibutana mao ang yawa. Mao ginang paminaw bisan pag kinsa nga mo presidente gina dili na gyud ni masugpo ang droga. Yes, ma-minimize siguro kung naay tarong-tarong, pareho kang sa atong dating presidente sa una, pero dili gini siya mawa. Kaya nga naman, ang naggunit ana, the prince and the power of the air, nga mao ang yawa. The spirit that now, mao ni siya ang spirito na karon nga nagsigi og maniobra sa mga kabataan nga gahi kay children of disobedience. Among whom also we all had our conversation in time past. Yes, dito ta in the last of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Yes, kung unsay mga pangibog sa mao gina.
and were by nature desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Diha ta sa una. Naglakaw ta diha sa una. Ug mao na ang dalan sa mga wicked. Mo nang Ephesians chapter 4 verse 22, that ye put off concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Tanawa gani ang atong daang atong kinaiya, di ba? Deceitful lust, ngilad kaayo. Mo nang asa mga the call of wisdom mo padayon diri ka sa kaalam nga naay nindot nga gi-offer nga mabag-o ang imong kinabuhi, naay sakto nga rumbo ang imong kinabuhi, o mopadayon ka diri sa wickedness nga didto man ta sa una na. The reality of life, naay duha ka tawag. Naay duha ka tawag. The call of wisdom or the call of wickedness. Asa ka ana mo respond sa tawag? Sa tawag sa kaalam or sa tawag sa kabuang? Asa ka mo respond? Mga young people, paminaw, blessing kaayo. Moingon siguro ka, pastor, ang among panimalay, ingani man gubot kaayo sa una, ingani na, paminaw, gitagaan kag bag-ong hope sa Ginoo, nga naa na ka, gitudluan ka sa pulong sa Dios, nga dili ni mo usbon ang imong rumbo sa kinabuhi sa una or sa imong mama papa sa una. Gitagaan kag tsansa. Tarunga imong kinabuhi. Basa sa Bible. Ayaw biya sa Bible. Ari diri sa simbahan, diri ka mo kanabitang diri ka mo invest sa time, sa imong talent og treasure. Ayaw dito sa kalibutan kay nga naman naa nadaan dito ang wickedness. Samot na karon tungod aning sa cellphone, tungod naa diri karon nakaingon ka nga, kung dili ta mo padayon og tudlo sa pulong sa Dios, unsay ugma damlag sa atong mga kabataan. Asa mga call of wisdom or call of wickedness? Manindog ta, mag-pray ta. Lord, salamat kayo. Pasaylo kami, Lord. Nag-desire me mostly sa gusto gid tayo na mga Kristohano ni mo, Lord, nga gusto magbago, gusto sila mo naagid sila sa wisdom, nga light application, applied knowledge, o understanding, kaalam, Lord. Gani, Lord, kung dili na mo tuyuan, kaya nga naman, kinahanglan gid mo effort ka mo basa sa Bible, effort ka nga magtarong, effort ka nga mag-apply sa pulong sa Dios. Kung dili na mo tuyuan, Lord, ang among future sa among family, ang future sa among kinabuhi, lahi sa dangdagan. Kung magpadayon mi sa wickedness, in which naama nature na mo daan, ang end thereof is death. Busa, Lord, tabangi ang imong mga katawhan, nga mupili sila diri sa kaalam. Yes, I know, they desire, gusto silang magbago, pero di sila, ang mapildi sila sa ilang daan nga kinaiya, sa daan nilang nature, Lord, kaya nga naman, mo may kusgan. So mo nang, gilain tambal ani kundili mo balik yun mi, Lord, mo basa mi sa imong pulong, mo apply yun mi unsay naa sa imong pulong nga gisulat sa imong pulong, Lord. Salamat sa mga katawhan nimo nga nag-desire nga ilang mga sakop mausab, naa sad sila'y kaalam nga mausab sad ang rumbo sa dagan sa ilang kinabuhi. Salamat kayo. Salamat sa mga Kristohanon. Busa tabangi matag usa nga mag-desire mi, Lord, sa wisdom, dili sa wickedness.
As the plan of playing softly, karong kabuntagon, simingon ka, Pastor, salamat kay sa mensahe nimo. Yes, mas dali di ay tuod, Pastor, diri sa wickedness, pero ang amo dayong padulngan, dili di maayo, kundi kamatayon sa among kinabuhi. Pastor, gusto ko og kaalam, pero usahay mapildi ko. Daghan mga struggles akong kinabuhi. Ang akong prayer, Pastor, nga magkapadayon ko diha sa pagpangalaga diha kanimo ug magpadayon ko diri mo akong direksyon naa sa kaalam. Kung mao na ang imong prayer karong kabuntagon, I pray ari restubangan ni na Lord, give me more wisdom, more direction sa akong kinabuhi. Asa na ako dalhon ng akong pamilya, asa na ako dalhon ng akong asawa, asa na ako dalhon ng akong negosyo, asa na ako dalhon ng akong ano. Yes, we need wisdom. Tingnan lang tagkaalam. Why don't you come and said, Lord, I need wisdom. Why don't you come and say, Lord, give me wisdom. Dili ko gusto, Lord, nga moadto sa wickedness. Mga young people, aray mo diri. Pangayo mo wisdom sa Ginoo. Wisdom on how to fight sa mga temptations sa inyong ginano. Ask for wisdom. Lord, I need wisdom. Kaya kung dili, Lord, pait kayo. Ang wickedness, ani kalibutan na, grabe kayo. Why don't you come and said, Lord, I want wisdom. And there's no other thing, mga members, kung dili, basahagin niyo ang pulong sa Ginoo. I-apply ninyo ang pulong sa Ginoo. Not for ourselves, but for the future of our family. Yes, lisod. Kinaatay mga daang kinaiya. Pero salamat nga naay mo pulong, Lord. Lord, salamat sa imong katawhan. Napiko silang tuhod. Nag-desire sila, Lord, og kaalam. Even me, as a pastor, Lord, I need wisdom. Saon ako, asa na ko sila dalhon, Lord. Ang direction ng simbahan, I need wisdom, Lord. Sa pagsabot sa mong pulong, I need wisdom. Sa pagpadako sa akong mga anak, I need wisdom. Sa panimalay, each one of us need wisdom. Sa ilang mga trabaho, sa ilang mga negosyo, sa ilang mga problema nga maabot, they need wisdom on how to handle it. They have their own problems, they have their own struggles in their life, Lord. But praise God and thank God that we need wisdom. And salamat kaayo nga ang wisdom imong gi-offer diha, nag-build siya diha sa panimalay. Naa siya mga tinapay, naa siya mga nindot nga mga promises. Galing lang tuyuan na mo, Lord. Dili pwede, Lord, nga magpabilin mi sa wickedness in which ang among kalibutan karon naa. So busa tabangi imong mga katawhan. Ayo sila kalibti. Sila mga trabaho, sila mga negosyo. Salamat kay Lord. Karon na sad nga week, another week, another challenges. I pray, bless nimo, Lord. Sa mga bag-o sa namong maigsoon, I know they have their own struggles, they have their own wars sa ilang kinabuhi, problema sa ilang kinabuhi. I pray, tabangan nimo sila nga makasabot gyud sila sa imong pulong. Wa gilain ng pinagi, Lord, ang pagbasa sa imong pulong, ug pinagi sa pag-apply nini. Busa, Lord, salamat kayo. Dalaygon kay ka. Pabalik kami unyang hapon sa lahi na sad nga mensahe sa mga married ladies sad, sa ilang fellowship unya, married men, sa ilang discipleship, sa mga young people, sa ilang program, o sa mga sikap, tagay wisdom matagusa. Pag ulit sa namo karon, bulag-bulaga kami nga nay kalipay. Protection every day, ikaw maghatag namo kanimo, Lord. Salamat kayo. Dalaygon kay ka. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Nga tata. Let us all stand and inok tantanan. Let us sing together. Rejoice in the Lord. Let us all stand on the verse. Ready, sing.
God never moves without purpose or plan. When trying his servant and molding a man, give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness, He giveth us song. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Last verse 2. I could not see through the shadows ahead, so I look at the cross of my Savior instead. I bowed to the wheel of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I-recite na ito ang atong pagigsaad sa Ginoo. Gihimo na akong kapartner sa akong ginabuhi ang Ginoo, kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog, ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa akong pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madigayaon ug maligon nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na akong makabuto ng trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohano. Mahimo na akong mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampuson sa pag-eskwela o trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. Salamat kayo. See you this afternoon. To God be the glory.